Kay David po, he was second year gymnasium? Gymnasium po siya. So, medyo kulang po yung grades po niya para makapasa. Okay. The good thing po sa school po ni David, they are giving them the chance. Kasi marami po silang mga estudyante. Okay. Isa na po doon si David na kulang po yata ng mga few points para makapasa po siya para maging makapasok sa third gymnasium. So, binigyan po sila ng chance na for re-exam. Okay? So, si David, he always spent his summer time sa pag-aaral. Okay, pagre-review. Kasi 3 subjects po yung hindi po niya naipasa. So, hawak-hawak po niya yung mga books po niya. Even sa nagbakasyon po kami talagang he spent his time sa pagre-review. So, imagine niyo 3 books from page 1 to the last page. Yun ang binigyan po niya ng Panginoon ng panahon. So, pagbalik po namin from Philippines, ganun pa rin. Mag-aaral din po siya sa bahay. Lagi kong sinasabi sa kanya, focus lang, mag-aaral ka. So, nagpipray po kaming mag-ama sa mga lessons po niya. Okay? So, yung time na ng examination niya, yung first subject po na first subject, yung first exam po niya, first day po niya is bago po siya pumunta sa schools, we pray together, nag-pray kami mag-ama. And then gano'n din po sa second day at third day. So nung Friday at 2 o'clock, doon po niya malalaman kung makapasa po siya o hindi. So we thank God, we praise God talaga na kay buti po ni God sa amin, especially kay David. So si David po nasa bahay, he called me, he called us. So ayun, nagsisigaw po sa bahay. We did it, we praise God, we thank you God. Si David nagsisigaw na po sa bahay. So ayun, kami din po, so we thank God, we praise God, nakapasa po siya. So, he was given a chance na makapasok po sa third gymnasium. So, it's also a lesson po sa kanya na mag-aaral po ng mabuti. He was given a chance. Kay buti talaga ng Panginoon. So, talagang may tiwala po si David at mayroon pong pananampalataya po si David kay God. Okay. Another testimony, it's been a long time narinig niyo na ito sa akin. I thank God, I was kicked out before sa Chanel, sa work ko before, kasalanan po ni Eric. Okay, hindi nag-helmet, so pinara po kami ng pulis, kinuha po yung license ko, kinuha po yung plate number ng motor. So to make this story short, wala pa akong work. Tinanggal po ako sa work dahil hindi na ako pwedeng mag-drive sa kanila. Tapos, the good thing naman, pag nag-work ka sa company, mayroong separation fee. Okay, so tumanggap ako ng I think 2,400 euro that time. So nung nakuha ko na po yung license ko, bumalik po ako, pinabalik po nila ulit ako sa Chanel. At nag-usap po kami ng amo ko, sabi niya, ibabalik ko po yung separation fee na yun, which is sa totoo, hindi naman pwede dahil kinik-out ako, di ba? So, pero okay na rin sa akin. So, binalik ko po. Nag-start po ako, sabi niya, kahit magkano. So, I started with 100 euro per month. So, nagsimula ako. So, binibigay ko po yung 100 euros sa isang envelope. So, ginagawa ko doon, Lord, bless this. That's the heart of my was na hindi ko na ibalik lahat. So, ayun. First envelope, nilagay ko dun sa mesa niya. Second, ganun din po. Nagpipray pa rin ako. Third, ganun din po. So, yung mga 4, ganun pa rin. Parang, Lord, parang wala nang, parang may babalik na lahat yung 2,000.
So yung pang-apat na buwan po, tinawag niya ulit ako. So, huwag mo nang ibalik yung 2,000. Nasaan yung 400 euro ko, ma'am? So, hindi niya na po pinapabalik pa yung 2,000. So I went doon nung pumunta ako sa office, sa third floor, nasa elevator pa ako. Talagang, I thank God. Nagpupuri ako sa Pinoon, like, sayang din namin yung 2,000. Yeah. Lord, salamat. Talaga talagang tinaas ko yung mga kamay ko, nasa lupa ako ng elevator, talagang pinupuri ko po siya doon. Amen. Hallelujah. So ayan, that's the goodness of God. So giving thanks to God is a command, not a condition. Okay? Giving thanks to God is a command, not a condition. Okay? Nagpapasalamat na lang ako pag mayroong binilagay ng blessings ng Panginoon. Hindi ganun. Okay? Giving thanks sa isang utos, hindi po siya condition. Sa Ephesians chapter 5 verse 20, always giving to God, to the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Wala pong condition po doon na mababasa po natin in verse 20. Okay, ganun din po sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Ang sabi po dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Jesus. Being thankful is not just for the Thanksgiving holiday or when we receive gift. Okay? Doon na lang tayo nagpapasalamat sa Panginoon pag mayroon na pong mga regalo. Ano? When our employees increase our salary, doon na lang ba tayo nagpapasalamat? Lord, salamat! Tinasan po ng 50 yung sweldo ko. Mga ganun. Ano? Lord, tinasan ng amo ko. Okay? Tinasan ko ng 100 euro yung salary ko. Salamat, Lord. Doon na lang ba tayo nagpapasalamat? Okay? Or dumating yung bonus natin. Oh, Lord, salamat, may bonus! Doon na lang ba tayo nagpapasalamat? Okay? Being thankful to God should become our daily habits. Maging part na ng buhay po natin yan. Okay? Sabi po dito, give thanks in all circumstances. Okay? Before kami pumunta po sa Greece, bumalik sa Greece. Talagang medyo mabigat po sa amin dahil nawalan po kami ng kababuyan, kahayupan. Okay. Lahat po, yung alaga ni mama, yung mother-in-law ko, yung business namin sa Pilipinas, yung tahol, yung buong kababuyan. So, kababuyan na yan. Yung pigiri na lang sa magandang pinigyan. Talagang wash out po talaga lahat. Talagang this month of September, dapat this second week, magbebenta na po kami. Okay? Yung mga babies, mga bata, bagong anak, big, talagang patay lahat. Yung mga nanay, saka yung nag-iisang tatay, patay lahat. Talagang wash out talaga po lahat. Walang natira. Pinasok po kami ng ASF, African Swine Fever. Talagang wash out lahat. Ang sabi po ni mother namin, yung mama, kung ito-total po namin yun, more or less 1 million po yung nawala. Pero, sabi po sa verse 18, give thanks in all circumstances. Nagpapasalamat pa rin kami. For we know na mayroon gagawin si Lord after this. Yan na lang, in-encourage na lang namin po si mother namin, yung mama ni Minerva, na we use ginamit po namin yung buhay po ni Job. Ginamit po namin yung buhay po ni Job. Okay, we know the story of Job na nawala po lahat.
Okay? Even yung pamilya, even po yung mga anak po niya. Okay? Pero dahil nananampalataya po si Job kay God, anong ginawa po ni God? He stored everything, not only one time, but twice po yung nawala. Okay, we are believing that God na mayroong gagawin at gagawin po sa amin. Na hindi lang po isang beses, kundi 2 beses. Amen? Ayun. Give thanks in all circumstances. Amen. So, maaaring pong mayroon pong binibigay po na lesson po sa amin. Especially sa mama po ni Minerva, you know. So, yung that time, kinumfort ko po namin po siya, tinuro po namin po yung Malakay 3:10, and bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, if I will not pour out, open the floodgates of heaven, and pour out so much blessing. So, binasa po niya sa Ilocano, pero hindi ko naintindihan dahil malalim yung Ilocano doon. So, itinuro namin sa kanya. So, maybe there's a lesson para sa kanya din. So, kasi Christian na kaming mag-asawa, dapat po mayroon pong 10% na binabalik po namin kay God doon sa mga income po namin during those na nagbebenta po ng baboy. So, ayun, ang gagawin po namin, so mayroon na po kaming kamanukan. Poultry. Mayroon na pong poultry. Okay, nag-start po kami this last week. Okay, nag-start na po. So, nag-start po kami. So, i-encourage po namin si Mama Anita po na ibigay po niya yung 10% na income po ng poultry na yon. And so sabi ko siya, i-test natin ang Panginoon. Subukan po natin ang Panginoon through this tong poultry na ito. Hoping makinig po sa akin. So ang pagpapasalamat po natin naging sa yung pagiging thankfulness po natin kay God, dapat po naging part na ng daily life po natin. So sa prayer po natin, okay? Lagi pong nagpapasalamat po tayo sa prayer. Hindi lang po tayo hiling ng hiling, okay? Ganito Lord, bigay mo sa akin. Ganito Lord, bigay mo sa akin. Sa pamilya ko, ganito bigay mo sa akin. No, hindi lang po tayo hiling ng hiling. Samahan po natin ang pasalamat. Lord, maraming salamat. Malakas ako ngayon. Salamat po Lord. Yung amo ko, maamo ngayon. Salamat Lord, yung amo namin ngayon, hindi po siya pala utos na. Yung mga ganun. Lagi po tayo nagpapasalamat. Okay. Salamat Lord si Mr. Again, salamat Lord si Mrs. Salamat Lord sa mga anak ko. Salamat Lord, hindi na tumatawag si Mr. Isama niyo lagi sa panalangin po niyo yung mapagpasalamat na puso. Amen? Ganun din po. Include in your every conversations with other people. Gets niyo? Does this make sense? Include in your every conversation with other people. Okay? Kumusta na kapatid? I thank God na buhay ako. Kumusta ka? Salamat. May nanliligaw na siya. Salamat. I thank God. Ikakasal na ako. Every conversations. I thank God nakapasa si David. I thank God mabait yung amo. I thank God. In every conversation, lagi po kayong magpasalamat. Amen. Amen? I thank God. Andito po tayo sa bahay-simbahan. I thank God. May mga bago. Nakita na mga bago. May mga bago. Pakitaas ng mga kamay po ninyo. Amen. Hallelujah. I thank God may bago po pa. 2, 3. Amen. Bagong luma. Bagong luto.
Verse 15, one of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus, shouting, "Praise God," and he fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Verse 17, did not I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? And Jesus said to the man, "Stand up and go, and your faith has healed you." So ang ating Panginoon, nagtanong po siya, di ba 10 yung pinagaling ko? Diba? Mostly Christians. May mga Christian na ganito. Ano? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Akin yung 6, Lord, yung linggo para sa'yo. Binigay sa iyo ang Panginoon ng trabaho na yan. Nagtrabaho ka ng 6, pero kinuha mo pa rin yung linggo na magtrabaho imbes na para kay God. May mga ganong Christian. Okay? They are faithful in their prayers, pero sa gawa, wala na. Binigay sa iyo trabaho, pero asan ka pag linggo? Pinagaling ka ng Panginoon, pag linggo asan ka? Okay. Pagod. Binibigay sa iyo ang Panginoon ang protection mo araw-araw pag nagtatrabaho ka. Pag linggo, asan ka? Binibigay po ng Panginoong Hesus ang pangangailangan po natin from Monday through to Saturday. Pag linggo, asan ka? Ang tanong po ang Panginoon, where are the other 9? Wala, malis na. Pag andito ang Panginoon, itatanong sa iyo, asan ka pag linggo? Asan ka pag linggo? Kinailangan ako ng amo, Lord. Linggo-linggo na lang ba kailangan ka ng amo mo? Naintindihan ko kayo pag summer, wala kayo talaga dito. Pero pag winter naman, wala naman, hindi naman kayo nagsa-summer pag winter. Ano? Hindi naman kayo nag-winter pag summer. Asan tayo pag linggo? Tapat po ang Panginoon sa mga panalangin po natin. Sinasagot po ng Panginoon ang mga panalangin po natin. May challenge po sa atin, including myself. Sana maging tapat din po tayo sa Kanya. Ibinigay sa iyo yung 6 na araw, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Magtrabaho ka. Pero yung pang-7 araw, ang utos niya, honor the Sabbath day. Pahinga naman tayo pag linggo. Di ba? Pahinga mo naman yung isip mo pag linggo. Pahinga mo naman yung katawan na yan pag linggo. Yung kaluluwa mo, pang linggo yan. Yung espiritu mo, pang linggo yan. Di ba? Yun ang masakit kay God. Binigay na niya, sinagot yung panalangin mo. Nakalimutan mo na siya. Yeah? Hindi na tayo bumalik para magpasalamat sa Kanya. Diba? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? Nag-i-enjoy na tayo doon sa trabaho natin. Nag-i-enjoy na tayo doon sa salary.
wala na. Hindi na tayo nakalimot na po tayo sa Panginoon. Amen? This is only a challenge po sa bawat isa atin. Okay? Amen. Sana po, ganun din po tayo. Tapat po tayo sa Kanya. Amen? Tapat po tayo sa Kanya. We want to sing a song. Pagkitawag na si David, yung guitarist namin. Guitarist ko. Pagkitawag si David. We will sing together, me and my son. Okay? Good. Okay. Salamat ko, Joe. Okay. Composer na po ako ngayon. Based on this scripture po. Okay. Pasensya na po kayo sa boses ko po. Okay. So the title of the song is